Wala nang ibang tagapamagitan. Oh. Yung mga santong tinutukoy dun, hindi yung mga antikristo kasi yung mga santo nyo, antikristo nga eh. Ang tinatawag na santo sa Biblia, yung mga baral, mga iglesia ni Kristo yun. Yung sinabi ni Kristo na yung ibinigay mo yung silaan niya ay sa iyo at ako naman na niya ay sa iyo o yung lahat ng sa iyo ay akin. Mga banal yun, mga iglesia ni Kristo yun, mga Kristiyano yun. Hindi antikristo yun. Ito talaga si Talibong. Ang talagang pinapaksa mo na hindi nyo sinasamba yung mga rebolto, yung mga larawan. Yun ang gusto mong patunayan na hindi nyo sinasamba at nire-respeto lang, inaalala. Walang masama doon na lalahanin eh. Kami rin inaalala namin si kapatid na Manalo bilang sugo, bilang siyang naging dapat talagang tularan yung kanyang paano niya pinadakila yung ang kautusan ng Diyos. Inaalala namin yun eh. Pero hindi namin sinasamba. Katulad ng mababasa dyan na sabi nga sa pasyon, pinaparang Diyos nila. Talaga naman na hindi naman Diyos ang pagkilala nyo. Alam nyo naman yun na kahoy yun eh. Kaya nga doon sa Biblia eh, ang nagmamarunungan niya naging mga mangmang o nakikita mo ng kahoy eh. Pero luluhuran mo pa rin. Ulitin ko po ipakikita ko po sa inyo. Ano ba talaga para baka yung makapanood nito ay kulang hindi masyadong maunawaan kasi doon sa una ay napahayag ko na ito, ano ba talaga ang bawal sa Biblia? Na ito nga ang pilit na pinatutunayan ni Talibong, itong mga Depensor Katoliko na hindi nila nalalabag. Hindi raw nila sinasamba nakasulat ng sinasamba. At mamaya marami akong babasahin sa iyo na talagang mga sinasambayan, utos pasambahin. Pati cross, utos sambahin yan. Ito, pakinggan nyo Ito ang katunayan na labag sa Biblia yang ipinagtatanggol nitong mga Depensor Katoliko, itong si Talibong. Ito po babasahin ko po. Di ko alisin sa kasi para lalo nyong maunawaan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Unang nasa ibaba sa lupa. O nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yoyokoran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin. Ayan mga kaibigan. See? Doon lang sinabi na mga napupuot sa Diyos yan napupuot sa akin yan Anong bawal doon? Huwag niya kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan na kawangis ng anumang bagay sa langit, anumang bagay na nasa lupa, anumang bagay nasa ilalim ng tubig at sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang gagawin at yuyukuran mo at paglilingkuran. Bakit? Ako anyang Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Siloso ang Diyos. Walang nakasabi ron na walang nakasabi ron sa bawal na wag mo silang sasambahin. Walang nakalagay doon yuyukuran at paglilingkuran. Yun. Pag lumuhod ka diyan, paglingkuran mo yan, pagsamba yan. Kaya nga nababasa ron sa Christian, sa Catechism of Christian Doctrine na talagang sinasamba ang larawan ng mga santo. Sorry. Alin bang mga santo yon? Hindi yung santo na nababasa sa Biblia. Ang mga santo sa Biblia, Iglesia ni Cristo o Roma, 16:15 hanggang 16. 16, 15 hanggang 16. O mababasa mo yon. Sa 15, yung mga taong mga Iglesia ni Cristo at kasama ron yung ang mga banal na sa kanilang bahay. Pagkatapos, magagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayong lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Yun ang mga banal na tinutukoy. Yun ang sinasabi sa 15, Iglesia, ang mga banal na nasa kanilang bahay. At sinabi rin Pedro sa mga entel, datian niya kayo hindi bayan, dati kayo
Hindi kayo kinikilala ng Diyos, pero ngayon na niya kayo'y bayan ng Diyos, bayang banal, bayang kaharian ng Diyos, mga saserdote ng Diyos. Banal na bayan. Iglesia ni Kristo, hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kita mo na? Kaya, yung paggamit mo ng Biblia, ng salita ng Diyos, hindi mo maunawaan yan kasi, kwan nga Satanas na ang nasa likod nyo Kaya ito niloob ng Diyos, na ito ay unang maidaplob ninyo, katulad sinunod-sunod ko na, yung hindi mo pagtanggap na angel, kapatid na Manalo. Sinusunod-sunod ko na yan. Kaya nauna ito, para maipakita ko, sa mga Katoliko o sa mga defensor Katoliko o sa mga niloloko mo dyan sa radyo mo, maipakita ko ang kasinungalingan mo at kabubuhan nyo. Kita mo na, kaya nga dun sa pagpapatunay ko na ang 666 ang Papa, anong sinasabi dun? Yung Antikristong yun, mag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay. Sukatan niyang pagkakilanlanan na sila nga'y kampung tunay nitong Antikristong hunghan. Hunghan. Paano mo maunawaan yan? Hunghan ka. Hindi ka naman tao ng Diyos. Antikristo ka. Ang nasa likod ng Antikristo si Satanas. Puro lang paninira ginagawa mo, hindi mo naman naintindihan. Saan mo mababasa ron na ang larawan sasambahin? Saan mo ron mababasa na yung mga banal o yung mga halimbawa mga banal ng Iglesia ni Cristo gumawa ng larawan para luhuran mo, ipagprosesyon mo. O halimbawa sila Pedro, o halimbawa yung mga unang mga namatay na, sila Moises, mga banal yon. Mayroon ba ron litrato yon? Mayroon ba yon mga rebolto na ipinoprosesyon, dinadasalan? Yun ang pag-Diyos. Pero sinasabi naman na pinaparang Diyos nila. Alam nyo, hindi Diyos yun Sa Roma nakalagay yan Bagamat alam nila ang kautusan, pero hindi nila nilolhati. Alam nila ang kautusan ng Diyos. Alam nila, sabi nga ni Pablo bagamat alam na ninyo, pero pinapalitan nyo ng kasinungalingan. Pinalitan nyo ng larawan ng taong may hayop na 4 na paa. Mga hayop na nagsisigapang. Larawan ng tao. Ayan. Kaya nga isinumpa Kitang-kita pati sumpa. Mamaya uulitin ko yan. Hindi mo matatanggihan kasi sinabi na ng Diyos kung ano ang kahihinatnan ng mga taong sasamba dyan. Isinumpa Kitang-kita ang sumpa sa inyo Uulitin ko mamaya yan. Uulitin ko yan mamaya. Para lalong makita o maidiin sa utak ninyo, sa puso ninyo, na talagang kayo nga ay Antikristo, kisatanas kayo. Hindi nyo naintindihan yan Kita nyo na? Ngayon, yun lang na ginamit mo na naman yung kay Daniel. Si Daniel na sinambaan niya ni Nabucodonosor. Si Daniel hindi litrato yun, hindi rebolto yun. Alam mo ba kung bakit sinabi ni Daniel sa sulat ni Jeremias na sinamba ni Nabucodonosor? Si Nabucodonosor, hari ng Babylonia yon. Ito tandaan mo, halibong baka hindi mo naintindihan yung ginagamit mo Ikalawang taon yung paghahari ni Nabucodonosor. Yung ikalawang taon na yun, si Daniel, isa ito sa ang karunungan, binigyan ito ng Diyos ng karunungan. Lahat ng panaginip ni Nabucodonosor, nabibigyan ni Daniel ng katuparan na totoo, na ipaliliwanag ni Daniel kung anong kahulugan ng panaginip lagi ni Nabucodonosor. Tandaan mo yan hari ng Babylonia yan si Nabucodonosor. Pagano yan. Ngayon, tandaan mo si Daniel ay naging malapit kay Nabucodonosor. Bakit? Lahat ng panaginip ni Nabucodonosor ay nasasabi ni Daniel ang katuparan, ang kahulugan. Kaya nagustuhan ni Nabucodonosor si Daniel. Ngayon, mayroon si Nabucodonosor na panaginip na nakita niyang larawan ng ulo ginto, ang katawan ay tanso, yung paa, bakal. Ngayon, yung mga mahiko, yung mga matatalinong tao doon sa Ehipto na sa Babylonia na si Nabucodonosor, mayroon siya mga taong mga pinagkakatiyan, marurunong, mga
mga mahikakiro, magikero, yung mga mahika ngayon, hindi nila naipaliliwanag kung anong kahulugan nun. Ipinag-utos nga ni Nabucodonosor doon sa puno ng kawal na patayin lahat yon. Ay nalaman ni Daniel yon. Nalaman ni Daniel yon. Eh si Daniel, malapit na sa puso ng hari kasi naipaliliwanag nga niya kung anong mga kahulugan ng mga panaginip. Ngayon, pinuntahan ni Daniel, kinausap ni Daniel yung punong kaway na inutusan na patayin yung mga marurunong taong yun na hindi nahuhulaan yung panaginip niya. Pinigil ni Daniel at samahan mo niya ako sa hari. Kaya ipiniliwanag ni Daniel kung anong kahulugan nung larawang nakita sa pangitain ni Nabucodonosor. Pinaliwanag na yun kung anong kahulugan nung ang ulo ay ginto, ang katawan ay tanso, yung paa ay bakal, tapos naging putik. Pinaliwanag ni Daniel. At nakita rin ni Nabucodonosor, pinakita rin sa kanya ng Diyos na tama yung sinasabi ni Daniel. Kaya ang ginawa ni Nabucodonosor, talagang lumuhod siya kay Daniel, hindi nga para sabihin, kundi sabihin niya na ang Diyos mo ay siyang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kita mo na, si Daniel ay banal. Hindi yun Antikristo. Yung mga sinasabi mong santo na ginawa ng Iglesia Katolika, mga Antikristo yun eh. Bakit hindi Antikristo? Ay ang batas ni Kristo, isa lang ang tagapamagitan, siya lang. O pagkatapos sinabi mo pa, hinihilingan niya sa mga banal na nasa langit na naipanalangin. Talibong. Talibobo ka talaga at saka Antikristo ka talaga. Kalaban talaga kayo ng Diyos. Hindi ganyan ang aral ng Diyos eh. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, itong si Kristong Jesus. Ang Panginoong Jesucristo lang. Si Birheng Maria, hindi pwedeng mamagitan yan. Kahit sinong santo, iyan nga ang talagang nasa katisismo. Na ang tagapamagitan nyo, si San Agustin, Santos Apostoles, mga santo, si Birheng Maria, nandyan sa dasal nyo yan eh. Ipanalangin nyo kami. Kung ano-anong mga inihiling nyo kayo ipanalangin. Hindi ganyan ang aral ng Diyos eh. Lihis yan eh. Yan tinuturo nyo, aral ng Diablo yan. Ganun talaga Diablo, gumagamit ng aral ng Diyos, pero yung aral, wala naman dun sa binabasa. Katulad nung sinabi mo, sabihan niya ni Kristo, lahat ng iyo ay akin, lahat ng akin ay iyo. At nasaan doon na sambahin yung litrato? Saan doon yung, sige nga, gumawa kayo ng rebulto? Wala eh. Ginamit mo na naman si Daniel, lumuhod si Nabucodonosor. O bakit? Litrato ba yon? Yung ba revolto ng ginawa niyong santo? Eh si Daniel, hindi Antikristo yon, banal yon. Eh yung mga sinasabi mong banal, mga Antikristo. Wala naman sa langit tao, si Kristo lang, si Elias, tatlo pa lang yan eh. Paano sasabihin mong nasa langit na yan? Maging sa mga Katoliko, linuloko nyo. O tatloan niya ang istasyon na pupuntahan pag namatay. Tatlo ang tinuturo nyo. Langit, purgatorio, impyerno. Sino ang sinasabi nyong nasa langit? Yung mga kinanonize ng Iglesia Katolika na ginawang santo. Pero walang tao sa langit. Sinong namatay na dyan na nagbanal na? Nagkukumpisa, laging nagkukumunyon, tuhod linalakad sa laging nagsisimba lahat, pero purgatorio pa rin. Hindi napunta sa langit yan. Magnanakaw, kriminal, mamamatay tao, sa purgatorio din. Hindi yan napupunta sa impyerno. Pero ang doktrina ninyo, tatlong istasyon ang pupunta ng tao pagka namatay. Pagka masama ka, sa impyerno ka niya. Pagka banal ka, sa langit ka niya. O sige nga, bakit ko nasasabi yan? Yan ang dahilan bakit umalis ako sa Katoliko. Puro panluloko eh. Si inay lula ko. Apostolada yun, makapari yun. Ito napapanood dito ng mga kamag-anak ko. Apostolada yun. Laging nagrurosaryo yun. Marami pa yun mga santo doon na mga laging iniilawan niya, may bulaklak pa, nagkukumpisal, nagsisimba. Nung mamatay yun, nasa purgatorio.
Mamatay sa bahay pa lang, 9 na gabi, patawarin ang kaluluwa nito sapagkat nasa purgatorio. Pataraw ang kaluluwa niya sa purgatorio. Lahat yon. Hanggang sa dinala sa simbahan, nandun ako eh. At iglesia ni Cristo na nga ako eh. Hindi ako pumapasok sa simbahan eh. Nagpilit yung na sabi niya yung pare, hindi ka naman kung magsalita ka niya, magpasalamat ha. Ay sabi ko, kung ako papasok doon, wag akong tuturuan ng pare. Hindi niya magpapasalamat karawan niya. Di pumasok ako. Anak ko yung pare, hindi malaman kung ano gagawin nun. Kasi sinabi ko, kung nagpapasalamat sa nga pangalan ng Sineta, kasi nagpapasalamat ako sa gabi-gabing pagpunta ng mga kursilista, nagdadasal, lahat. Nagpapasalamat ka ako sa inyo. Saka ito ka kung ginagawa nyo ngayon. Dahil nga si inay patay na. Pero ako ay nangihinayang sa ginagawa ninyo sapagkat hindi na magkikinabang si inay ng ginagawa ninyo. Kaya kayo na mayroon pang mga magulang. Ang daming tao nun eh. Kasi nabalita po ako nung mag-iglesia ni Cristo eh. Ang dami. Kinukwento ko na po ito para malaman nyo na. Kasi itong ginagawa kong ito, mission po ito. Pagtatanggol at pagmimission din. Pamamahagi ng aking pananampalataya. Aba, ipon-ipon yon. Ang sabi ko, kayo mga buhay pa magulang, gawan nyo ng mabuti ang inyong mga magulang. Huwag kung patay na. Nandun po yung pare. Sapagkat kung patay na po kayo, wala na pong hindi na magkikinabang ang patay. Maski anong gawin nyo dito. Sinasabi ko, tinitingnan ko pa yung pare eh. Maski anong gawin nyo dito, hindi magkikinabang yan si inay. Nakatingin sila sa akin. Ngayon yung mga matatanda, nakutuwan-tuwa sa akin. Bakit? Yung narinig nila sa akin, yung mga anak nila, gawan nyo ng mabuti ang magulang ninyo. Habang buhay pa, wag yung kung patay na. Ilang gabi na ako pinanalangin yan, pero hindi nagkikinabang yan si inay. Patay na yan eh. Aba, ayun. Aba, yung pare eh, wala, tahimik siya eh. Tahimik siya. Kasi Sabado yun, kinabukasan, nabalitaan ko, nagsermon daw tungkol daw doon sa mga sinabi ko. Yun ang ginawa niyang sermon doon, na yung mga magulang gawin ng mabuti. Natuto yung pare eh. Pero mo ginaya yung sermon ko doon eh. Nung una, ayaw ko po pumasok kasi sabi ko, anong gagawin ko dyan? Hindi niya eh, kasi ugali ngayon ng mga Katoliko, pagka namatay, mayroong tatayo doon, pababasa bibigay sa ng pare, kung anong babasahin. Ngayon, sabi ko, papasok ako dyan, pero ayan nyo akong magsalita kung gusto ko. Kung anong gusto ko, huwag akong tuturuan. Ayun, pumayag sila. Kasi nung ako po mag-iglesia ni Cristo, masyadong nabalita yun, nabulgar yun. Kasi tinakwil ako ng magulang ko na maghihirap daw ako sa iglesia ni Cristo. Kaya masyadong, kumbaga talagang nabulgar doon sa amin. Kaya nung ako'y pumayag na pumunta sa simbahan, ang daming tao, nagpuntahan, nakaano sila. Di nasermonan ko sila ngayon. Ang sabi ko sa pare hindi yan magkikinabang ang sinay ko, maski anong misa mo dito. Hindi yan magkikinabang. Sayang ako nagpapasalamat sa inyo mga kursilista, dahil yung sa inyong panalangin ninyo na si inay mapunta sa langit, pero hindi na mapupunta sa langit yan. Naku, maniwala kayo. Ayan, hinto ko na lang po yan. Ngayon, balikan natin ito si Talibong. Balikan natin si Talibong. Talibong. Talibong Tandaan mo yan ayan Bawal, ayaw ng Diyos na gumawa ka ng larawang kawangis ng anubay na nasa langit. Ngayon, assuming na nasa langit nga assuming pero hindi ko tinatanggap yun. Assuming, halimbawa na nga, yung sinasabi mong mga santo ay nasa langit na, bawal din igawa mo ng larawan yun eh. Uribolto mo katapos luluhuran mo eh. Hindi nakasabing sasambahin mo, luluhuran mo at paglilingkuran. Huwag mo niya silang yuyukuran. O biro mo, yuyukod ka lang. Bawal na eh. Bakit? Mapanibuguhin ng Diyos eh. Lalo nang ipinagdiriwang nyo. Ipinagdiriwang nyo, ipinagpipista.
pista ni San Antonio, pista ni Black Nazarene, pista ni San Antonio, Santo Niño, kung sino-sino pista ni, naku, ang daming pista, pista ni ano ba yun, ni Santiago, pista ni, ang dami-daming pinagpipista. At isa pang pinagpipista yung Santo Niño. Saan ba mababasa yan? Paano nyo kinikilala ang Santo Niño? Ito, sa aklat ng Amigo del Pueblo, pahayagang buwan ng Katolikong may larawang handog sa Katagalugan, Catholic Trade School. Ito sa Catholic Trade School po ito, 1916, Oroquita, Maynila, 1925. Ito pong mababasa ninyo sa page 9. Kaya dahil sa insyensyo, ay sinamba nila ang Santo Niño na tunay na Diyos. Dahil sa ginto ay iginalang nilang hari at dahil sa mira ay kinilala nilang siyang taong may kamatayan. Kundi si Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao at tunay na hari, ay hari ng lahat ng hari, Panginoon ng lahat ng Panginoon. Apokalipsis 19:16. Ang Santo Niño ay utos rin na sambahin kasi bakit? Tunay na Diyos anya yan eh. See? Bawal yun eh. Yung parang manika. Yung pag-aralan nyo yan, inirigalo lang yan nung asawa ni Magellan dun sa asawa ni Dinato Humabo ng Cebu nung pumunta sa Pilipinas. Nirigaluhan nyo ng manika, yan ang Santo Niño. Tapos ginawang sambahan na. Ginawa ng anak kanya, yan na niya nung bata si Jesus. O, tanggapin pa natin, naging bata. Eh bakit utos ba ni Jesus na igagawa mo siyang parang nakabota? Tapos ipagpipista mo, pagdiriwang mo na. Samantalang yung totoong Jesus hindi mo na naalala. At yung fake na Jesus ang pinagsisiksikan mo sa ulo ng mga Katoliko. O kayong mga pare, ano pa ang utos na dapat sambahin? Pakinggan nyo cross. O eto, anong katunayan na utos ng Diyos sambahin ng cross?